Yon mga bossing, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. For today's video, andito po ako ngayon sa Boysing Kit Display Center. And dito sa video ito, ipapakita ko sa inyo yung mga mangilag-ngilang unit pero sulit na naka-display dito sa lugar ni Boysing Kit Display Center. And ang una nating ipapakita ang limited edition na Wrangler 4x4 and off-road po. At almost brand new po tong Wrangler na to mga bossing. Ayan, papakita ko po muna sa inyo yung kanyang harap mga bossing. Ito po, napakalinis, napakakinis. Talagang nandito na lahat sa mga naghahanap po ng Wrangler. Ayan po, yung bumper niya po, may nakaabang po na winch. Working po yan mga bossing. Ayan po yung bumper niya, sobrang solid po nung bumper na yan. And ayan naman po yung harap niya, naka-molye type po siya na naka-overhang, nakapatong sa differential yung molye para talagang mataas. And yung gulong niya mga bossing, size 38 na 6 stud ang rim mga boss. Ayan, 38 by 12.5. Ayan po, brand new po yung lahat ng gulong, 5 po. And ito po yung under chassis niya. Ayan, 4x4 po. And mamaya papakita ko po sa inyo yung makina tsaka yung presyo nitong unit na to. Ito po yung likod mga bossing. Ayan po yung loob. Pakikita ko po sa inyo yung makina mga boss. Ito po, bubuksan muna natin yung hood. Ayan. Kung mapapansin niyo yung pintura mga boss, sobrang kinis, hindi dadapuan ng alikabok. Ayan, bali yung makina nito mga boss, 4x4 po na 4DR5. Ayan, power steering na rin po siya. Ayan, kung mapapansin niyo, kompleto na rin po yung kanyang mga hydrovac. Ayan po, and yung air cleaner niya, ayan, dalaki. Ayan, compatible naman po yan mga bossing. Ayan po. And dito naman tayo sa kabilang side. Sa loob niya naman po, ayan, may dalawa po siyang ilaw sa windshield. And ito po, ayan yung kanyang pinaka manibela mga boss. Ayan po yung flooring niya mga bossing, oh. Ayan, dalawa po ang tungkod, 4x4. And dito naman po, may radyo rin po siya mga bossing. Ayan, pakikita ko rin sa inyo yung mga gauges niya. Ayan, kompleto po. Ampere, temperature, oil at saka yung mismong gas niya. Meron din po siyang yung gauge ng mismong speedometer. Meron din po. And ayan po yung pinaka roll bar niya sa taas. Ayan po yung manibela niya, upgraded na. And ito yung side mirror, ang laki. Napakaganda, bagay na bagay. Ayan po. May poging sumilip. Ayun. And buksan naman natin yung pinto. Ayan, nakalock po. Ayan po siya mga bossing, napakalinis ng pintura. Yung pinto niya, ayan, meron na rin po upholstery. Napakakinis. Talagang pambundok tong unit na to mga boss. Ayan, meron pong cover na trapal kasi medyo maulan tayo ngayon. And may mga paglight po sa taas yan. Ayan po, kaya pwede nyo ikarga dito. Dalhin nyo na sa bundok. Ipang off-road nyo na. Ayan, then lipat naman po tayo dito sa isang double cab naman. Sa mga diesel po muna tayo mga bossing. Ito po, Mazda na double cab. Ito po siya mga boss. Ayan. Pure stainless. Ang body, galvanized ang flooring mga boss. Ang makina po nito, ito papakita ko sa inyo mga bossing. Ayan po yung bumper niya, bull bar. Simple guy ang style. Ito po ang makina niya. Ayan, rainbow ang color mga bossing. Rainbow o beto-beto. Ayan po, napakakinis ng makina. Mahusay ang pagkakadali ng pintura dito sa makina nito. Kompleto rin po, may mga pan din po yung radiator na nakaabang. And dito naman po tayo sa loob mga boss. Titignan natin kung ano yung mga nasa loob or yung mga nakakabit. Titignan natin yung kanyang interior mga boss. Ayan po, naka-Kia dashboard siya mga boss. Meron din po siyang mga gauges. Sa likod naman po, ang kasyang tao dito ay siguro mga 4 hanggang 3 tao kasi medyo masikip. Hindi naman po kahabaan tong double cab na to. Ayan po. And ito po yung mismong likod niya or yung pinakakargahan niya mga boss. Nabubuksan po yan. Ayan yung reserva niya, may cover na rin na upholstery. Ito naman po yung under chassis, papakita natin. Ayan, pulido rin po yung yari at yung pinaka under chassis. Dito naman po tayo sa kabila, kasing haba niya rin po. Standard size na double cab mga boss. Ayan, ito po.
Ayan po yung loob niya mga bossing. Malawak yung loob nito, hindi katulad sa isa, medyo masikip. Ito mga kasya dito siguro mga 5 tao hanggang 4 na tao po ang kasya dito sa loob nito. And ito naman yung kanyang harap. Ayan, naka leather yung mismong 2-seater niya. Tapos naka Kia dashboard din po siya. Ayan yung upholstery and naka synthetic po yung flooring niya mga bossing. Ayan. Ito po. Ayan, may handbrake na rin po siya at console box, meron na rin po siya ang auxiliary fan sa loob. Ayan yung mismong gauge ng Kia. Working po yung mga gauge na yan mga boss. Ayan naman yung side mirror, yung mga fog light, and check naman natin yung kanyang makina mga boss. Ayan, naka simple guide din na bumper and yung size ng gulong is size 15 mga boss kung di ako nagkakamali. Ayan, check natin ang engine. Ang engine niya po is may turbo. Ayan po yung kanyang battery, 3SM na Amaron. 4 rows yung radiator. Tapos may pan na rin po para sa radiator na nakabang para in case na mahaba yung biyahe. Pwede po kapag long drive. Ayan po, limited edition, inspired. Then lipat naman po tayo dito sa kabilang side. Ito po, single cab. Ito, ang presyo naman po nito na nagra-range po sa 350 yung mismong double cab nila dito, 350 pababa po. And meron pong isang diesel na iba yung presyo, mamaya po papakita ko sa inyo. And ayun yung bumper niya mga bossing. Etong pinakikita ko sa inyo, ang presyo po nito is 290, negotiable pa po. And ito po mga bossing, yung engine bay niya Mazda RF din po na non-turbo, 3SM ang battery. Ayan po yung wiring. Ayan po yung radiator, poros. Meron na din pong abang na pan para sa radiator. Ayan po. Then punta naman tayo sa loob mga bossing. Ito simple pero napakalakas ng dating ng unit na to. Kasi ayan, kung makikita nyo, malaking owner to mga boss. Tapos kalahati lang yung bubong. Nakadesenyo siya sa pang negosyo. Ito po oh, yung flooring niya sa likod, stainless na rin po. Wala na pong bulukan. Aabutin na po to ng inyong mga kaapu-apuhan. Ito po mga bossing. Nabubuksan din po yung likod. Napakalalaki ng roll bar o yung mismong roll cage niya. Ayan na po yung under chassis. Ayan po. Napakalinis din po. Ayan. Ayan. Bali lahat ng mga may-ari ng unit na to, kakilala rin po natin. Ayan. Yung mga naka-display dito. And nakikita rin po natin ng personal. Kaya wala pong problema kapag tatawaran nyo sila. And ito naman po yung interior nya. Ayan mga bossing, naka dashboard na stainless, kompleto yung mga gauge, temperature, oil, amperes, at saka yung mismong fuel gauge nya. Meron din siyang speedometer. Leather seat na rin po pala mga bossing. Ayan, wala lang siyang stereo, pero pwede naman po kayo mag request ng stereo. Madali naman po magkabit nun ng mismong stereo sa Honor type Jeep. Then lipat po tayo. Ito po yung sinasabi kong double cab na C240. Ito po yung presyo po nito. Manual po, 5 speed, 360 to 370 nagre-range. Ayan, naka spoiler po na bumper. Ayan po, pakikita ko din sa inyo yung engine bay nitong unit na to. Ayan, buksan natin. Bali, ayan po yung engine bay, napakalinis rin. Ayan, naka-shroud na rin po yung radiator, brand new. And meron din po siyang pan, nakita ko na rin po yung pan niya. And ayan yung wirings niya. Ayan. Ayan po, napakalinis po ng paligid nito. Ayan, napakalaki po ng gulong nitong unit na to, talagang pambundok. Ayan, kaso medyo yung tread life niya po, siguro mga 80 to 90% po yung tread life. Pero makapal pa po. Ayan. Ngayon yung side mirror niya. Simple lang po yung mga ilaw na kinakabit nila dito. Ayan po, yung loob naman tayo mga boss, interior, kompleto rin yung gauge, wala lang speedometer, may stereo, meron po siyang ceiling. Ayan po yung light ng kanyang kisame. Ayan po. Sa loob naman siguro kasya dito mga 4 na tao mga boss, pangkaayusan. Medyo malawak naman po. May speaker na rin, kompleto, may handbrake, may console box. At ayan po, steel top na rin po tong unit na to. Ayan, yung unang tatlo kong pinakitang double cab, hindi po steel top, kaya medyo may presyo po to. Ayan po, pwede nyo pong buksan yan para mahanginan kayo sa loob. And ayan po yung barandilya niya sa likod, napakalupet ng barandilya. Wala lang po nakakabit na reserva, pero
meron na po siyang tow hook. LED na rin po pala yung taillight na ginamit dito. Ayan, mga bossing. Sa mga mag-i-inquire po mga boss, yung contact number ni Sir Singkit, ayan po, yung nasa screen, ayan po, yung naka-pin sa screen, ayan po. Yung location po nila, Malagasang 2A, Imus, Cavite. Ito po, yung kanyang gulong, yung sinasabi ko sa inyong 80% yung tread life, ayan po. And pakita rin po natin yung kanyang under chassis mga bossing. Ayan po, ayan po, yung flooring nga po pala nito mga bossing, galvanized lang po. Kaya ganun lang po yung presyo. Ayan, naka center bearing na rin po para matibay. And lipat naman po tayo sa mga Bigfoot or yung pinaka malalaking owner na walang kargahan po. Ayan, sisimula tayo mamaya sa Isuzu rin. Ayan, napaka ayos nung kargahan nito mga bossing. Ayan po. And lipat po tayo dito sa isang unit na to. Ang makina po nito is C190 5 stud, 14 ang size ng rim. Checkered na rin po yung flaring. And punta tayo sa loob mga boss. Tingnan natin kung ano yung accessories na nakakabit. Ayan po yung loob, napakaganda ng bangko. Ayan, kilala rin po natin yung may-ari nitong personal. Ayan po yung mga upholstery niya, napakaganda rin ng pagkakadesenyo. Ayan po. Napaka-kisig ng owner type jeep na ito. C190 po ito mga bossing ha. Ayan. And ayan po, nabubuksan po yan. Ayan, bubuksan natin. Ayan. Ayan po, yung sliding window niya. Bubuksan po natin yan. And steel top na rin po itong unit na to. Ayan, medyo naipit lang po kasi ayan, naipit lang po yung pinaka-lock. Pero nabubuksan po yan mga bossing. Malawak yung loob nito. Pwede kayong magmadyong sa loob nito mga bossing. Ayan po, napakalawak. Pwede din po kayong ayan, magtong it sa loob. Napakalawak po. And yung pinaka kagandahan po dito sa unit na to, napakalawak po ng carrier niya or yung top load. Ayan, yung likod niya hindi po na-open. Ayan, bali passenger po sa unahan po kayo sasakay. Ayan po yung likod niya. May cover na rin po ng reserba. Eto po. Sa kabila naman po tayo mga bossing. Bigfoot po. Diesel din po to mga boss ha. Diesel na Bigfoot. Mamaya sa gasolina po tayo. Ang presyo po nito is 275 tong C190 na to. Ayan, yung makina niya po pakikita natin. Ayan po. Napakalinis. Simple lang yung disenyo ng makinang to. Pero napakalinis ng engine bay. Meron din pong fan. Yung radiator niya para abang sa mga malayo ang biyahe at para hindi po mag-init. Ayan po. Yung haba niya 4x16. Kung hindi ako nagkakamali. Mahaba tong unit na to. And dito naman po tayo. Brotherhood po yung unit na to. Napakaganda ng bumper, maangas, spider kung tawagin mga bossing. And ito naman po yung loob, pakikita ko sa inyo muna yung loob. Ito po mga bossing, napakaganda din. And ayan po, console box, handbrake. Tapos yung gauge niya nga lang is 3 piraso lang. Ayan po, makikita nyo mga boss, ayan 3 piraso kulang. Pero may stereo na rin po siya. Pure stainless ang body, galvanized ang flooring, malawak ang loob. Pwedeng magtongit at magmadyong. Ayan sa loob mga boss. Ayan, napakalawak. Siguro kasya dyan kung mga bata lang, kasya mga 8 hanggang 6 na bata. Kasya dyan, ayan oh. And may carrier na rin po siya. Sakto lang yung carrier niya, hindi po siya hanggang unahan yung carrier. Ayan po yung mga fog lamp niya. Ayan po yung mga gasolina, mamaya po tayo dyan. And pasilip muna natin tong makina nito. Ayan. Buksan natin. Mga hood lock. Ayan po. Ito kagaya din. Isa lang yung may-ari nito, yung double cab na nauna tsaka to. Kasi parehas po ng pintura ng engine. Kaso nga lang walang fan na naka-extra sa radiator. Ayan po mga boss. Bago yung battery 3SM. Para pong nag-aapoy ang makina nitong isang to. Napakaganda ng pintura. Ayan po. Ayan yung mismong hood lock. Balik natin. Then lipat naman po tayo dito sa kanyang mags. 4 stud po. Almost brand new yung mga gulong. RF Mazda makina. Godspeed no matter what. Shoutout po sa may-ari nitong unit na to, si Kuya Jun.
Ayan po. And dito naman po tayo kay Boss Abet. Ayan po yung may-ari nyon ng unit na to. 4K 5 speed, Bigfoot. Napakaganda ng mga spike ng gulong. Brand new po lahat. And naka spoiler din, or yung bumper nya is loaded na rin po ng fog lamp. Punta tayo sa engine bay mga bossing. Napakalinis. 4K 5 speed, 1SM yung battery mga boss. Ayan, may lock. Meron na rin shroud. Kompleto na rin po yung wiring. Wala nga lang po siyang yung mismong design ng air cleaner. Ayan po. Ayan, balik natin yung kanyang hood. Ayan, bali meron na rin po siya ditong sun visor. Ayan po yung kanyang fog lamp, yung kanyang side mirror. Punta tayo sa loob mga boss. Ayan yung loob niya mga bossing, oh. Napakalawak, makaliwalas. Ito naman yung under chassis niya mga boss. Maganda din po yung pagkakayari. Naka-overhang na mga bossing. Ayan, tibay niyan. Ayan, sa mga interesado mga boss, tawag lang po kayo sa number na nasa screen. Ayan, naka-flash din po dyan yung number mismo namin. Para pag may iba kayong katanungan, tawag lang po kayo para makapag-inquire. And yung number din po pala namin is meron po siyang Viber and WhatsApp. Connected na rin po yan. Ayan mga bossing, naka leather seat po. Meron siyang KB. Ayan, napakahaba din po. 4x16 din po yung haba nitong Honor type jeep na to, Mad Max. Hindi ko po nabanggit. Ito pong unit na to is naka coil spring. Ayan po, yung kabila po na yan, yung Mad Max, yung green. And lipat naman po tayo dito kay Hammerhead. Ito po, maganda rin po yung bumper nito. Sakto lang, hindi mahaba. And ito po yung mugs niya. Brand new po lahat ng mugs. Ayan, kilala din po natin yung may-ari nito mga bossing. Ayan, si Boss Jepong. Shoutout sa iyo, Boss Jepong. Ayan po. Direct po ninyong makakausap yung may-ari ng mga unit na nandito. Ayan po, yung kanyang makina or yung mga yung engine bay niya. Ayan, may pan na sa radiator. Ito maganda mga boss. Naka-racing filter na. Etong isang to is, yung dalawang magkatabi na to, ang asking price po nila is parehas po 240,000. Ang kinaibahan nga lang po itong Hammerhead, stainless po yung flooring niya mga bossing. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan po, stainless po yung flooring niya. Kompleto yung auto gauge. May console box. Meron pong stereo, auxiliary fan, speaker. Napakalawak ng loob. Pwede po kayong mag-pang-eat sa loob or magmadyong. Ayan, napakalawak. Mga 6 hanggang 5 tao kasi dyan. Ayan po, mga bossing. Napakakinis. Ayan, may seatbelt na rin. Kompleto na rin mo mga boss. Ang mga unit dito is mga nakarehistro na rin. Kung hindi man sagot na rin po nila yung rehistro. Ayan po yung mismong top load carrier nya kung tawagin. Ayan po. Balik natin yung kanyang trapal. Ayan, Skunk Skyjacker. Ayan po mga boss yung loob. Linis. Ito po, Golden Boy. Sobrang linis po. Ayan, naka auto bumper na po yung likod. Same lang din po sila. Parehong-pareho ng haba. Ang pinagkaibahan lang flooring tsaka naka coil spring tong nasa gawing kanan yung kulay green. And dito naman po tayo sa medyo lowest price na unit. Ito po. Ang presyo pong binibidyo akong ito is 210 negotiable pa po upon viewing. Ayan po. Size 14 po yung rim. Almost brand new yung gulong. Puti na po yung plaka niya. Mamaya papakita ko sa inyo yung makina niya. Ayan po. Yung loob. Pakikita po muna natin. Ayan yung kanyang mismong side mirror. Ayan. Yung loob niya. Ayan po. Para po kayo ditong nasa kalawakan. Dahil yung pintura pong design nito is synthetic. Kompleto rin po yung gauge. May stereo. May handbrake, console box, and yung kasya po dito siguro mga 4 na tao lang. Kasi hindi naman po kahabaan tong unit na to. May speaker na rin. And yung upuan niya, naka leather seat na rin po. Simple lang yung top load mga bossing. Ayan po siya. Ayan. Pakita natin yung kanyang gulong. Ayan po yung size ng rim niya, size 14. 4 stud po. And buksan natin yung makina niya, pakita natin. Ayan po. Ulitin ko po, 210 po yung asking price nito. Ayan po yung kanyang engine bay, kulay red na red, dugong dugo. Ayan po. Wala po siyang
pan na nakaabang sa radiator. Simpleng-simple lang po mga bossing. And dito naman po tayo, lipat naman po tayo dito sa isang makinis-kinis na unit. Ayan, sa mga naghahanap po ng Tamiya mga bossing, eto po, marami po nag-inquire sa amin nito. Naka coil spring po na Tamiya. Ayan, stainless po pati flooring, maganda po yung bangko niya. Mayroon na rin po siyang Momo na steering wheel. Ayan po yung flooring niya sa likod, napakalinis mga bossing. Ito sa likod pwede kayong magkarga. Ito pwede yung pamale-malengke or panghatid-hatid ng mga estudyante ninyo mga bossing. Basta magsi-seatbelt lang kayo. Ito po, papakita ko sa inyo yung kanyang rim. Ayan po, offset po siya and hindi po siya labas na labas. And yung gulong niya 50 series para ayan po talaga yung mga gulong ng mga Tamiya kung gusto ng lowered na lowered. Ayan po. And abangan nyo din po, meron din po kami palabas na unit, 3 Tamiya din po yon, puro mga naka lip spring naman po. Ito po yung mga gauges niya, kompleto, wala lang po siyang speedometer. And dito naman po tayo sa makina, angat natin ang makina niya mga bossing. Ayan, angat natin ang hood, hindi pala makina, yung angat. Ayan mga boss. Ayan, pinahintulutan tayo ni Sir Singket na mag-vlog. Ayan po, kabisado naman po natin yung mga bawat pyesa niya. And ito po, naka coil spring siya. Ayun yung engine bay niya, naka-spoiler siya, double po. Yung mismong Simota air filter niya, may shroud na rin. Ayun yung battery, bago 2SM. May pan na rin sa radiator. Ayan po, napakaganda po nung mismong design ng makina nito. Ayan po. Bali, ito po yung Tamiya to is ang nagkakahalaga ng 260 ang asking price. And dito naman po tayo sa box type. Ayan po, yung box type na to. Ayan, stainless din po yung body niya. Ayan, simple lang yung bumper. Tapos, ito po yung kanyang mismong side mirror. Halos, yun naman po kasi yung ginagamit na side mirror natin modelo na po yun. Ayun po yung pangkaraniwan nating ginagamit. Ayan po yung kanyang bangko, may seatbelt na, may handbrake, console box, kompleto, yung mga gauges. Wala lang siyang speedometer mga boss. May stereo, may speaker, malawak ang likod. Box type po yung roll bar na ginamit dito mga bossing. Ayan po yung kanyang top load, simpleng-simple lang. Ayan po. Yung likod, naka C-bumper lang po. Plain lang po yung style ng unit na to. Ayan, sa mga interesado, tawag lang po kayo sa number na nasa screen. And ito po, balik po tayo dito sa mukha nitong box type na to. Ayan, balik lang po natin yung kanyang hood lock. Ayan po siya. Ayan po, yung makina niya po, ayan, 4K. Simpleng-simple lang din po. Ayan. Ayan yung mismong battery niya, 2SM. Simpleng-simple lang din yung design. Ayan po, kung mapapansin ninyo, Toyota 4K engine po, kompleto na. Simple lang din po yung kanyang air cleaner sa carburetor. Ayan po. Then, next po tayo mga boss. Ayan, balik natin yung kanyang hood lock. And next po tayo mga bossing, box type po na Tamiya style. Ito po, ang haba ng bumper. Ayan po, pakikita ko sa inyo mga boss. Toyota 4K din po to. Ang asking price po nito is 250,000. Pure stainless din po siya. Pati flooring, bagong assemble po siya. Ayan. Boss Rigor, shoutout po. Ayan, yung may-ari ng unit. Ayan, papakita po natin muna yung makina niya. Ayan, ang makina po niya is Toyota 4K. Ayan. Meron na po siyang pan na para sa radiator, and naka racing filter na rin po yung kanyang air cleaner na design. Ayan po yung kanyang windshield, naka tinted po. And pakita ko po sa inyo yung loob or yung interior nito mga boss. Ayan po, sa loob po nito kasya po siguro mga 4-3 tao. Sakto lang po yung haba. Ito po, kasing haba lang din po ito ng Tamiya. Kompleto po yung mga gauge nito mga bossing. Ayan po, meron po siyang speedometer, wala po siyang top load, and B-type po yung roll bar niya. Ayan, kung mapapansin ninyo, stainless po pati flooring, 260. Ayan po, kasama na po dyan siguro yung rehistro niya. Ayan po, puti na rin po yung plaka. And next po tayo sa kahuli-hulihang unit. Ito po yung mismong FPJ Victory type na unit natin.
dito sa Boys Inggit Display Center. Ayan, kung mapapansin ninyo, pakikita ko sa inyo muna yung under chassis. Ayan, pati mga differential, shackle, tie rod end, shock, yung cover ng shock, stainless po, pati belt trunk. Ayan po, pati mga clip ng molye, stainless po. Pati flooring po to, stainless mga bossing ha. Ayan po, yung likod, pati tangke, stainless po mga bossing. Ayan o. Ayan, pakikita ko sa inyo yung loob mga boss. Ayan po, kahoy ang manibela. Ayan po, yung pinakaloob niya mga bossing. Ayan yung kanyang mga gauge, kompleto po. Ayan po siya. May speedometer na rin. 4-speed ang transmission. Ang ganda ng loob. Ayan, simpleng-simple lang. FPJ po siya. Sa mga naghanap po ng FPJ, ito po. Mga bossing. Ayan po. Yung mga ibang parts po nito, ayan, pinakita ko. Jewels na rin po. Yung nakakabit na parts. Ayan po yung loob niya. Wala lang po siyang reserba. Pero lalagyan din po yan. Ayan po. Napakalinis din ng isang to mga bossing. And ayun na po mga boss. And yung po lang yan, nakita nyo, meron na rin po tayong review sa channel natin na yan. Low budget po yan. 120k lang po yung kulay red na po na yan. Yung nasa unahan nitong FPJ na to. Ayan po yung kanyang makina. Brand new yung radiator. May shroud. Wala lang po siyang fan. 2SM battery. Toyota 4K engine. Ayan. Hindi, parang Toyota 5K po pala to. Yung engine nito. Ayan. Kasi nabanggit sa atin na may-ari. Ayan. Si Boss Mark Tupac ng Bayan Luma. Ayan, shoutout sa iyo Boss Mark. Happy viewing kung napapanood nyo to. Bali yun lamang po mga boss. Sa mga interesado po, yung landmark po nila is gasoline station Malagasang 2A. Ayan po, tawag lang po kayo sa number na nasa screen para sa mga iba po ninyo katanungan mga bossing. And ayan po, dito na po natin puputulin ang video natin. Shoutout po sa lahat ng viewer natin overseas. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood at patuloy na sumusuporta. Bago nyo po tapusin, huwag nyo po kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ilalabas namin patungkol sa Honor Type Jeep. Yun lamang po. Maraming salamat. Ingat and God bless po sa inyong lahat.